sa harap ng mga tao naririto ngayong araw, we shall return. Maraming po salamat at magandang umaga sa inyo. Ako po ay tumindig dito ng ilang beses upang talakay ng isang napakahalagang bagay na makaka-apekto po sa ating katungkulan bilang konsehal at sa mga kalagayan po ng pangailangan ng ating bayan dito sa ating bayan ng Balen. Ito na po marahil ang kaisa-isang naisip ko ngayong araw na ibahagi at ipaalala sa inyo sapagkat ito po ay mag-iiwan ng isang malaking pag-asa sapagkat ang katungkulan, pangunahing katungkulan po natin ay gumawa ng batas. Lokal na batas sa anyo ng ordinansa at mga resolusyon. Mr. Chair, alam po ninyo yan at alam ng aking mga kasamahan ang aking pong iginigiit palagi na sistema ng review ng sangguniang panlalawigan sa mga ordinansang pinapadala natin sa kanila. At makakalungkot sapagkat maraming beses na marami tayong ginawang ordinansa na binabalik sa atin. Subalit sa pakiramdam ng inyong Panginoon ay hindi akma ang dahilan na ito ay kawalang visa. Supreme Court ruling, Mr. Chair, jurisprudence na nagsasabi na kaisa-isa lamang dahilan upang ang isang ordinansa ng isang bayan ay magwalang visa ng sangguniang panlalawigan kung ito po ay nagpas sa kapangyarihan ng sangguniang bayan. Maliban doon, wala na. Bakit, Mr. Chair? Sapagkat itunuturo sa ating mga public officials yung tinatawag natin presumption of regularity. Kasama po sa sistema natin na tayo po ay bigyan ng presumption na tayo ay nag-acted legally sa mga katungkulang ginawal sa atin. Kapag naghanap ka ng isang ebidensya, kine-question mo po ang integridad ng katulad nating mga sangguniang bayan. Nagdududo ka, tama po ba, Atty.? Mr. Chair, nais ko pong hikayatin ang mga re-electionist na may iiwan sa 15 sangguniang bayan. Ganon din po ang 16 sangguniang bayan uupo dito po sa ating plenaryo na sana ituloy po ninyo ang pangipaglaban natin sa bagay na ito. May epekto po ito sapagkat kayo po ang nag-iisip at nag-aakma ng mga kalutasan sa mga problema ng ating mga kababayan sa anyo ng ordinansa dito sa ating bayan ng Balen. At kung ito po ay mapapag-aralan at ma-review at magkakaroon ng resulta na ibabalik sa atin at hindi po ito mapagbibigyan, nasasayang po ang effort ng sangguniang bayan. Mr. Chair, yun na lamang po ang kaunihan kong nais ibahagi ngayong araw at muli po yung pag-asang nakikita ko, nandiyan na po ang ating sangguniang panlalawigan elect, ang bumabalik na po ang napakahusay na magbabatas sa sangguniang panlalawigan, ang ating pangalawang pulong bayan, Honorable Pedro M. Jr. Salamat din po at nandiyan na po si Atty. Patrick Angara bilang sangguniang panlalawigan member ng unang distrito. At naroon pa rin naman po ang incumbent na aming pisan, si Captain J. Belban, na alam ko pong magiging bitsa upang itong kahilingan na ito ay unti-unti eventually ay magkaroon na ng katuparan. Mr. Chair, muli po, congratulations po sa inyo at sa mga re-electionist po na narito ngayong uupo pa, congratulations po ulit. At siyempre sa ating po mga elected official, sa mga munang ng ating Vice Mayor-elect, Ma'am Lian Angara sa kanyang mga kasamahan, at doon po sa 5 bababa po sa katungkulan na sila po ang masasabi ko po sa inyo sa harap ng mga tao naririto ngayong araw, we shall return. Maraming po salamat at magandang umaga sa inyo.